At para pag-usapan pa natin ang sitwasyon ng inmates sa Manila City Jail, makakasama natin ngayon si Kyla Macantan. Kyla, kwento mo naman kung ano yung una mong napansin pagpasok dyan sa Manila City Jail. Pops J, kanina mga nasa 9 a.m. nung dumating tayo dito, no? At napansin ko nga yung init, iba talaga yung buga ngayon. Kasi nung mga nakaraang taon, ilang ulit din tayo nakabisita dito sa Manila City Jail. Kanina talagang parang hindi umiikot yung circulation. Pero yung mga PDLs naman natin kanina pagdating po, nandoon pa sa kanilang mga designated dorms. Kaya medyo maayos naman pagdating kanina, Pops J. Ang sinasabi nga nila, Kyla, iba talaga yung hangin no, pagka pumasok ka sa isang piitan. Kasi yung body heat no, ng mga inmates dyan, talagang dikit-dikit at sama-sama. Kapag kumbaga umihip yung hangin, iba talaga yung mararamdaman mo. Pero ilan ba ang inmates na nasa loob ngayon dyan sa isang selda? May anong average, mga ilang tao ang nasa loob ng isang selda? At sapat ba yung ventilation? Naku, Pops J, tama ka. Kanina kasi nag-ikot tayo. So, napuntahan talaga natin yung mismong mga dorm nila, kung saan sila natutulog, kung saan sila nagsistay, kapag nagsisyesta. Talagang yung amoy din, nakulong na doon. Talagang nangangasim na rin. Yung kanila namang dorm, meron iba-iba kasi ito, Pops J. So, per dorm, merong 700, ganoon kadami yung tao. Depende siya sa laki ng dorm. Pero ang total ng PDLs natin ngayon na nandito sa Manila City Jail, male dormitory, nasa 3,400. So okay naman yung ventilation. Kasi kumpara nung mga nakaraang taon na bumibisita ako, medyo mas masikip, tsaka parang mas madami. Kasi kumonti na rin, Pops J, yung mga nakakulong sa ngayon. Mas kumonti na yung bilang ng PDLs. Pero ayun, yun nga yung napansin ko din, Pops J, kasi yung iba, kagaya nung nabanggit ko doon sa aking video, yung iba nagsistay sa loob kasi mas mainit sa labas. At parang naintindihan ko kasi iba nga yung init, yung kapag tumatama sa'yo yung init na araw, yung hangin, kumpara kapag nandoon ka sa loob na kahit papano, mataas din kasi yung kanilang mga rooftops, J. So ayun, tsaka marami din silang mga bintana, kaya tingin ko nakatulong yun sa circulation. At least hindi gaanong crowded o dikit-dikit yung ating mga PDLs dyan. Pero anong mga sakit ang binabantayan para hindi kumalat dyan sa loob ng kulungan? Pops J, sa ngayon naman lahat ng uri ng sakit hanggat maaari iniwasan nila na magkaroon yung ating mga PDLs. Pero kanina, meron tayong nadaanan nga yung isang isolation room kung saan nandun daw yung mga suspected TB positive. So, antayin nila yung mga tests, tapos kapag kung negative o positive, dun pa lang talaga makakalabas yung mga PDL. Ibig sabihin din, yung ibang PDLs, hindi rin sila pwedeng pumasok doon. So sa ngayon, natanong din natin yung mga uso ngayon na sakit, syempre yung mga pigsa, yung mga bungang araw. Ayun, sa kabutihang palad, wala pa silang naitatalangan kung kaso kasi nga yung kanilang pag-check up din sa kanilang mga PDL everyday. Tapos kapag meron kasi sila Pops J, health coordinator per dorm. So ayun, i-monitor din niya yung mga kapwa niya PDL. Kapag may konti lang na nakita nila na parang sintomas ng anumang sakit, kino-coordinate nila agad doon sa infirmary, kaya naaagapan naman. Okay. Diyan sa ulat mo, Kyla, may nakita kami nagpapagupit ng mga PDL. Yun ba binabayaran nila o libre lamang? Oo, Pops J. Alam mo yung nagbugupit na yan, lisensyado daw siya. So talagang trabaho niya na yan sa labas. Tapos tinanong ko siya, magkano ba yung singilan niya? Sabi nila, depende daw sa kung ano yung mababayad ng kapwa nila PDL. Kasi meron din naman sila, Pops J, mga libreng pagupit para sa mga PDL. Pero eto, kagaya ni Kuya na kabuhayan niya ito dito sa loob, 10 to 20 pesos daw. Okay na para magupitan niya yung kanyang mga kapwa PDL. So talagang parang tulungan na lang din. Kahit pa paano kumikita pa ng kaunti. Pero Kyla, kamusta yung kalinisan sa loob? May sapat bang supply ng tubig? May schedule ba ng pagligo? Sabi mo, more than ilang beses, no? Kung ilang beses, 5 to 6 pwede sila dahil siguro sa init, Pero yung tubig, hindi sila nawawalan ng tubig. Yan ang mahalaga. Oo, Pops J. Yun nga yung maganda dito kasi kahit na nalalagkitan sila, walang limit, walang schedule. So anytime na gusto nilang maligo, makakaligo sila.
Tapos kanina, nasilip ko rin yung area nila kung saan sila naglalaba, kung saan pwede din sila minsan maligo. Talagang maganda yung daloy malakas yung pressure ng tubig. Ganon din yung sa tubig na inumin. Kaya naman pinapaalala din ng mga jail officer sa kanila na para nga maiwasan din yung kung ano man yung sakit na pwedeng makuha, ma-dehydrate. Talagang uminom na maraming tubig. Bukod sa magiginhawaan sila, hydrated sila sa ganitong init ng panahon. Alright, maraming salamat Mobile Journal Kyla Makantan.